Good morning, it's me Ate Daisy again. Happy Wednesday everyone. So maaga ako ngayong nagising 5, gising na ako kasi wala namang pasok, 5 ako gumigising. So bali bumangon ako ng 5:20 AM. So pagkabangon ko diretso ako naglinis nitong bahay dito sa baba kasi pagkatapos ko magluto saka ako maglilinis sa taas. So nagsaing nga muna ako dyan ng isang taka lang naman kasi maraming kanin na natira kagabi, so isasangag ko ulit siya. Naglabas din pala ako ng 3 pirasong talong, ipiprito ko siya at saka siyempre isasawsaw natin siya sa toyo na may kalamansi. So syempre pinait ko na muna yung kawali, nilagyan ko ng konting oil, tapos prepare ko na yung scrambled egg ko na 2 piraso lang naman. Lalagyan natin yan ng konting asin para may lasa siya. Baka ko nilagay sa kawali at binaliktad ko lang ng isang beses, tapos yun na yun, luto na yun. So syempre half cook lang dapat siya para masarap pa rin, lasang lasa pa rin yung itlog. Tapos sinunod ko na tong talong. Syempre dapat kaysa nakalalan niya para di magdagat maray sa talong, so mantika. Bawal kaya sa lana, di pwede magparalana, kaya dapat kan lana niya. Sagad ka ding talong, masinapsap talaga ka di sa lana, kaya dapat kan lana niya kaysa na. So magkusa na sana siyang luto ito sa heat ni adong kawali mi sa kay na. So syempre habang nagaprito akong talong, nagtimpla naman ako yan ning kape ko. Tapos so natira ka po, nagtanda kaya ako kapo ning sa dapidas ay ano ka di kamote, amo naman subigan ko nga na para hindi sumakit ang atin dyan kasi nag-aalmusal kami almost 8 na kasi gumigising yung mga bata nasa 8. Nung medyo brownish na yung talong, sinunod ko ng isangag ang kanina natira kagabi. So bali maraming kanina na matitira kapag gabi, kaya naman sinasangag ko siya kapag umaga para maubos siya, tapos konti na lang ang sinasaing ko para ubos siya, tapos tanang halian panibagong kanina naman ang lulutuin ko. So as usual, konting oil nga lang ang nilagay ko ulit para hindi siya maraming oil ang sinangag. Tapos naglagay din ako ng 3 pirasong bawang, saka ko dinurog-durog ng maigi itong mga bilog-bilog na kanina. So syempre kailangan natin durog-durogin para mahalo yung mga asin na nilagay natin dyan, at saka yung bawang lasang-lasa siya sa sinangag na kanin. So syempre nilabas ko na din pala yung lulutuin namin gulay mamaya na kalabasa at saka sitaw. So finally natapos na tayong magsangag. So naglagay na din pala ako ng mga plato dito sa mesa para maya dire-diretso na ang aking ginagawa. So ayan, hindi ko na binalatan ang kalabasa. So tinanggalan ko lang siya ng mga buto at saka yung mga sa gilid-gilid niya na matitigas. Saka ko siya hiniwa-hiwa ng pa-cubes. Hindi ko yan binabalatan kasi ang sustansya niya nasa balat daw, char. Joke lang. So hindi ko talaga yan binabalatan kasi nga nadudurog siya. Sobrang nadudurog yan kapag binabalatan natin, lalo na kapag hindi. So hindi man bagay siya masapog. So dali niya madurog. So sinunod ko na ang sitaw. So sa sitaw naman pinagsama-sama ko lang siya para mabilis ko siyang matapos. Saka ko siya pinutol-putol ng pantay-pantay. Tapos ibababad natin yan sa tubig para matanggal yung mga alikabok, yung mga dumi-dumi or uod na nandyan sa gulay na yan. So bago ko yan lulutuin, kailangan nakababad muna yun ng ilang oras. And then nilipat ko na din yung sinangag ko sa baonan para mailagay ko na siya sa mesa. So syempre bago tayo pupunta sa taas, lilinisin muna natin dito sa front yard. So nagwalis-walis lang ako dyan kasi everyday naman yan